You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's a way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. All powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. All right, shall we continue with our worship for today's Sundays? And in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Together with the people of God around the globe, this first Sunday in Lent, we pray together the great litany. O God the Father, creator of heaven and earth, have mercy upon us. O God the Son, Redeemer of the world, have mercy upon us. O God the Holy Spirit, Sanctifier of the faithful, have mercy upon us. O Holy, Blessed, and Glorious Trinity, one God, have mercy upon us. Remember not, Lord Jesus, our offenses, neither reward us according to our sins. Spare your people from whom you have redeemed with your most precious blood, and by your mercy preserve us forever. Spare us, good Lord, from all evil and wickedness, from sin, from the traps and assaults of evil, and from everlasting condemnation. Good Lord, deliver us. From all the blindness of heart, from pride, vainglory, and hypocrisy, from envy, hatred, and malice, and from all lack of love. Good Lord, deliver us. From all sinful desires and from the deceits of the world, the flesh, and evil. Good Lord, deliver us. From all false doctrine,
heresy and schism, from hardness of heart and contempt of your word and commandments. Good Lord, deliver us. That it may please you to strengthen those whose faith is strong, to comfort and help the weak, to raise up those who fall, and to beat down evil under our feet. We ask you to hear us, good Lord. Lord, have mercy upon us. Christ, have mercy upon us. Lord, have mercy upon us. Amen. Now, in union with Christ Jesus, you who were once far off have been brought near through the shedding of Christ's blood, for Christ is our peace. And the peace of Christ be with you always, and also with you. Let us all pray. Holy God, in eternity past, you saw our willful fall into sin and the misery and death that brought upon us. Yet you loved us as the crown of your creation and sent your beloved Jesus Christ, your faithful servant, to be our Savior. But blinded by our sin, Jesus was to us the undesired Lord, and we rejected him. May your Holy Spirit open our eyes that we may see Jesus by faith as our beautiful Savior. All to your glory. In the name of Jesus Christ we pray, one God, with you in the Holy Spirit. Amen. Now this time mga kapatid, gawin natin ating Tagalog song, Napakaligaya at Hanga-hanga. Once again, shout all hands. Napakaligaya at hanga-hanga sa ating mga sining. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at walang pera, di ba laging masaya? Ganyan na ang buhay ko kay Jesus. Laging may kalakina. On the second verse, napakaligaya at kahanga-hanga, tayo'y nagkakaroon. Di nag-iingat at walang tampuhan, di na makahalan. Kahit sarap magpuri, kahit sarap tumawi, sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo nagkakapatid, upang magkasama-sama. Let's sing napakaligaya. Napakaligaya at kahanga-hanga, tayo'y nagbabayan. Di nag-iingat at walang tampuhan, di na mamahalan. Kahit sarap magpuri, kahit sarap magpuri, kahit sarap tumawi, sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkakapatid, upang magkasama-sama. Na tayo na magkakapatid, upang magkasama-sama. Amen. Please remain standing for the reading of the word. Hallelujah. Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Hallelujah. The word of the Lord according to Hebrews chapter 10, 22 to 25. Glory to you, O Lord. Let us draw near to God with a sincere heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess,
For he who promised is faithful, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Let us not give up meeting together, as some are in a habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. This is the word of the Lord. Praise to you, O Christ. Please be seated. Makakaupo po kayong lahat, mga kapatid. And once again, mga minamahal, you have your information sa ating bulletin for some of the information regarding our worship. Ngayon po ay first Sunday in Lent. Kaya we would like to spread once again the Word of God this Lenten season. At the back of this information po, nandito po yung ating mga schedules regarding about March 1st, next Sunday, at yung mga susunod po na kung saan ay meron po tayong activities. So bukas po ang simbahan ito, ang gawain ito para sa ating po Lenten season, and those who are here ay makasama po namin kayo sa ating paglilingkod. Once again, magandang hapon po sa ating lahat, at salamat sa Panginoon sa binigay sa ating pagkakataon to worship Him in spirit and in truth. Congratulations to Daniel and Karil on the birth of their new daughter, Celestine Kai. Amen? Glory to God. Wala lang sila dito, but Celestine Kai, this little baby girl, made her debut on February 17, nung last Tuesday po, weighing about 9 plus pounds. Medyo malaki po, and 20 inches. Kaya, salamat sa Panginoon, at maayos naman po ang bata, at gayon din si Karil and the whole family, rejoicing with God's faithfulness. To Daniel and Karil, to big sister Mia, as well as, yes, to the proud grandparents, thank you at salamat po sa inyong panalangin. Amen? Amen. Glory to God. Alright, mga kapatid, begin your study and listening to the Word of God. Mapapasin po ninyo right now, hindi na po ako nag-record beginning this Sunday ng Facebook Live. Now I am doing it on video, pero after this, i-upload ko po sa ating tinatawag na YouTube account. Kaya mas maganda po kasi sa YouTube sa kapagkat mababalikan po natin anytime yung mga naging worship services natin, Bible study, and some other events. Alright? Sa Facebook po kasi, after 2 weeks, 3 weeks, nawawala na. But in YouTube, please, sana po ay panoorin ninyo. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe po kayo. With that, ay mababalikan po ninyo lahat ng mga videos regarding sa ating worship. Kaya lang po, ang aking nagawang account doon, na-retrieve ni Darrell yung aking old account, which is Marcos Panahon. Click nyo lang po yun at nandun lahat ng videos. Now we have 10, right? Or 11 videos. 12. Kahapon po nag-Bible study, may Bible study po tayo sa Pilipinas. Saturday, 9 p.m. dito, at linggo naman po sa Pilipinas yun ng 1:00 ng hapon. From 9 po until 10 ng 10:30 may Bible study tayo. Naka-upload din po yun. So may mga ministry po tayo sa church na kung saan ay meron po tayong pagkakataong makasama at magkaroon ng kaalaman pa sa salita ng Diyos. Amen? Kaya supportahan po sana ninyo mga kapatid, at yan naman po ay para sa ating gawain. Alright? Huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe, hit the notification bell, all, and hit sa lahat, mag-like po kayo. Saka na po mag-comment din kayo, and positive comment, para sa kung gayon mga minamahal, magkaroon po tayo ng magandang views. Kung minsan po makakabasa kayo sa ilang mga comment na hindi maganda, hayaan nyo na lang po yun. But for us, our goal is to share, to spread the Word of God, at sa atin po tumatag tayo sa ating pananampalataya. Amen? Now, with the Word of God, mga kapatid, please prepare your Bible, your notes, and your pens. Sa habang ito, mga minamahal, planted, not playing. Mapapasin po ninyo sa ating scripture reading, faithful and rooted, not forsaking the assembling of ourselves together. Also, kung titingnan po ninyo sa Psalms chapter 92 and in verse 13, I would like for you to keep
looking with the verse, those that what be planted. Tandaan niyo po yung salita na yun. Planted. Those who are planted were in the house of the Lord shall flourish. Magpo-flourish na po siya mga kapatid in the courts of our God. Apostle Paul wrote in 1 Corinthians chapter 12 and in verse 27, mga kapatid, ang sabi po sa talata, now you are what? The body of Christ. And each one of you, ano daw po, is a part of it. Amen? Bahagi ka pala kapatid sa katawan at si Kristo po ang Pangulo. Balikan po natin yung ating text kanina. In our reading, Hebrews 10:25, the Bible says, not forsaking what? The assembling of ourselves together. Now we understand, may mga trabaho po tayo, meron po tayong mga activities. God knows your heart. Amen? Hindi ka may kukondem ng Diyos dahil nagtrabaho. Ano? But what I'm saying, if God bless you with a particular time in your life, a particular opportunity in your health, malusog at maayos ka naman, at may pagkakataon, mga kapatid, yan ang sabi ng Panginoon, not forsaking the assembling of ourselves together. Church, today, I am not speaking as a pastor. Huwag niyo po akong tingnan ngayon bilang pastor. Ngayon lang naman, today I am not speaking as a leader. I am speaking today as a member like you and me. So as a member here who has what? To choose faithfulness in the Lord's Word. Amen? Mahalaga po kapatid na makita natin yung ating ugat, the root of all of this. Bakit ba ako nag-church? Bakit ba ako naglilingkod sa Panginoon? Why am I being faithful in the Lord's Word? Church, mga kapatid, we live in a time when people are what? Committed. Saan? To convenience. Gusto natin bilang tao, nasa laman. Ayaw natin mahirapan. Right? Normal yun bilang tao. Gusto natin komportable tayo. Gusto natin maayos. We live in a time when people are committed to convenience and not to covenant. Iba ho kasi sa gawain ng Panginoon. Amen? Iba ho kasi sa simbahan ng Panginoon. They are faithful to feelings and not the foundations. Maraming mga nag-worship based only on feelings, but not to the foundation of God's holy word. Second, ang sabi ng Panginoon, they attend when it is comfortable. Ako'y dadalo kasi ay gusto ko lang. Komportable. Then they disconnect when it's what? Challenging. Kapag nahihirapan na, aalis. Ihinto. Stop and quit. Ngayon po, kapatid, tulong-turuan tayo ng Diyos mula sa Kanyang salita para maging maganda at maayos yung ating paglilingkod. So, wag po ninyong ikagalit, si Pastor, pinapatamaan na naman ako. No. Ito po yung message ng Diyos sa akin. Una, at message ng Diyos sa inyo. Church, the Word of God tells us clearly in Hebrews 10:25, hinalight ko na po, not forsaking the assembling of ourselves together. Huwag daw po natin pabayaan yung ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. But exhorting one another, yun ang gusto ng Diyos. Kapatid, i-encourage kita. Amen? Kapatid, gusto ko palakasin kita. Yun ang gusto ng Diyos. Exhorting one another and so much the more, what the word says, as ye see. Ano yung nakikita mo? The day is approaching. Attending church, your church, it is not optional for the believer, God said, but it is essential. Naalala niyo salitang essential? Nung nag-COVID, di ba? Only essential workers ang papasok, di ba? Kayo, stay sa bahay. Essential lang, yung mga dapat nung napumasok sila lang, lahat stay. Ganun po yung salitang essential. Kahit ayaw mo, kahit na nahihirapan ka, church, ang sabi, attending church, your church, ang sabi po, it is essential. Do you remember what the psalmist said? 122 verse 1. Ano ang sabi sa awit? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen?
Tanong ko pa kapatid, are you glad when you are in the house of the Lord? Amen? Baka naman pag nasa simbahan kami, na naman, lingkod na naman. Ayun na naman, lingkod na naman, di ba? Baka naman, nagagalit ka kasi, atin na naman, mapapakinggan mo na naman si pastor. Di ba? Are you glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord? Dapat excited ka, amen? Pag nanonood ka ng boxing, si Pacquiao, oh, suntok. Di ba? Si Mami Dionisia, oh, suntok. Ganyan yung excitement. Bakit? Nanonood siya ng gusto niya. Ano ang sabi ng Psalms? I was what? Glad. Hindi yung, I was glad when I am in the house of the Lord. Ganun ba'y glad? Church, yun po ang message sa atin ng Diyos ngayon. Kinakailangan maging masaya ka. Are you happy when you are here? Di ba? Nakakangiti? Dapat napakaligaya at kahanga-hanga. Pwede mo naman kumanta ng napakaligaya, tapos napakaligaya at kahanga. Ipakita mo, huwag kang mahiya. Talagang maligaya at kahanga-hanga na magkakapatid sa Panginoon. Are you happy when you are in the house of the Lord? Thirdly, kapatid, is there joy in your heart while you are in the Lord's house? The Lord's house. Kapatid, ang sabi ng Panginoon, stop dating the church. Alam niyo salitang date? Stop dating the church. Why? Be committed to it. Amen? Huwag mo lang basta pag-aralan, i-date ang simbahan. But the Bible said, be committed unto it. Some believers treat the church like restaurant. So tayo kakain. Oh, gusto ko sa panini. Masarap. So tayo kakain. Cheesecake Factory. Okay doon. Alam po ninyo, ilang mga miyembro, or some people, they treat the church like a restaurant. Nakalulungkot. In restaurant, anong ginagawa natin? You take order. Waiter, right? In restaurant, you take orders and you say, what do you want? Ano bang gusto kong kainin ngayon? Medyo gutom ako eh, di ba? In restaurant, you socialize with friends and families, right? In restaurant, you enjoy entertainment. In restaurant, bago ka umalis, nagbabayad ka, right? Pwede mo umalis nagbabayad. At panghuli, you gave what? Tip. There's no tax in tip, sabi nga ni President Donald Trump. Yan po ang ginagawa natin when we are in the restaurant. But God said, kapatid, ang sabi ng Diyos, hindi ako God said, don't treat the church like a restaurant. Amen? Amen? Amen. Why? That the church, it is not a restaurant. Some believers, if they don't like the sermon, the pastor, the evangelist, or the speaker, they leave. Nakalulungkot. If correction comes, they leave. Kapag nakapakinig na sila nung ayaw nila, aalis din sila. But hear me, my friend. Correction comes. Saan nagagaling correction? Kay pastor ba? Saan nagagaling correction? Sa church ba niyon? No. Correction comes from where? From the Word of God. Amen? If you value the Word of God is the Word of Christ, God said that's the most important thing. It didn't say, Psalms 92, tandaan po ninyo, verse 30. The verse says, those that be what? Planted. Yun ang gusto kong tandaan po natin. Those that be planted. Where? In the house of the Lord. It doesn't say those who visit in the house of the Lord. Ano ang sabi? Those that be planted. Church, you can't grow roots if you keep moving soil, right? You can't bear fruit if you keep uprooting yourself. And you can't see the breakthrough in your life if you keep running from the process. So God says, loyalty means staying when it's uncomfortable. Amen? Hindi lang komportable. Even being uncomfortable. Loyalty means serving when it is inconvenient. Magpapatuloy lang ba tayo dahil maayos, masagana, marami, maganda?
Magiging tatay lang ba ako kapag okay ang pamilya? Paano kung hindi okay ang pamilya? Hindi na ba ako magiging ama? Ganun po sa simbahan din, kapatid. Loyalty means giving when it's cost. Kapag tayo minsan ay nahihirapan, magpatuloy po tayo. Church, the devil loves uncommitted believers. Yun po ang gusto ng kalaban. Hindi ka maging productive, hindi ka magamit sa gawain ng Panginoon, hindi ka maging masagana at masaya sa tahanan ng Panginoon. Kaya lang po ninyo, yung mga miyembro na lagi nakasimangot, ayaw ng Diyos. Bakit? Kasi pupunta ka sa gawain ng Panginoon tapos lagi kang hindi masaya. Hindi naman natin kung may problema, may pagsubok, ibigay mo sa Panginoon. God said, the devil loves uncommitted believers when are easy offended and easy to scatter. Stop dating the church. Be committed to your church. Amen? Secondly, loyalty destroys destiny. Yung disloyalty. Dinidestroy daw po nito, kapatid, yung destiny, yung ating pupuntahan sa Panginoon. The scriptures, rebellion always precedes downfall. Kapag binasa mo ang Biblia, pag nakita mo yung salitang rebellion, it always precedes downfall. Ang isang nagre-rebelde, hindi pagpapalain ng Panginoon. Amen? Do you know Lucifer? Lucifer wasn't removed because of his weakness. Makapangyarihan nga siya eh. Lucifer, he was removed because of his pride and disloyalty. Tandaan po ninyo, pride and disloyalty. Sino ba si Lucifer? Yun ba'y kapitbahay ko? No. The Bible says Lucifer, siya po yung naging si Satan. Alright? Yung devil. Pero sa Bible, if you read Ezekiel 28, verse 14 and 15, siya yun. Sino? Ang sabi, thou art the anointed cherub. Angel siya eh. At being a cherub, mas mataas yung kalagayan niya. So, ang pangalan niya dati, cherubim. Sabi po, cherub. Ikaw ay pinahirang kerubin, babasahin ko sa Tagalog, na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhit manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. May kapangyarihan siya eh. He can go in, he can go out. Saan? Sa banal na bundok. Verse 15, anong sabi? Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Okay siya. Hanggang ano naging problema? Hanggang sa kalikuan ay nasumpungan saan? Sa iyong puso. Iniquity until iniquity was found in your heart. Church, kaya lang noong makita niyang mayroon siyang kapangyarihan, nagpalalo si Lucifer. Nagmataas siya sa Diyos at nagyabang siya sa Diyos. Ano sabi niya sa Diyos? Tingnan po ninyo, ilista ninyo. Isaiah 14 verse 12 to 14. Ano ba't nahulog ka mula sa langit? Ano sabi? O Lucifer, o tala sa umaga. Sa Tagalog, yung salitang Lucifer, tala sa umaga. Siya yung nagbibigay liwanag doon sa kataas-taasan. Makapangyarihan si Lucifer. Ang sabi, anak ng umaga, paano ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo, sabi sa verse 13, sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit at aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. O, mga bituin ng Diyos, tataas pa daw siya doon. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng kaitaasan ng mga alapaap. At ang sabi, ako'y magiging gaya. I will be like the Most High. Kung papasanin ninyo, 5 salita yun na I will be, I will be, I will be, I will be, I will be. Ako. Pride and disloyalty to the one who created you. Ayun po mga kapatid, mataas ang naging pangarap ni Lucifer. Hindi naman siya masama noon. Kaya lang siya sumama kasi nagpanalo siya because of his pride. Gusto niyang maging kapantay ang kataas-taasan ang Diyos. Ano yung sabihin lang po nun? Disloyalty begins small. Hear me. Whispering, gossip,
complaining, comparing, and criticizing those that are in the leadership. Church, Hebrews 10:25, it is not suggestion. It is a command. Not forsaking the assembling of ourselves together. God takes gathering seriously, kapatid, because unity releases power. Stop dating the church, be committed to it. Disloyalty destroys your destiny. Then loyalty naman protects the anointing over your life. Amen? Church, every church carries a specific grace. Bawat isa sa atin, may kalooban Diyos. When God plant you somewhere, there is nourishment there for you. Tandaan niya. Kung saan kayo nilagay ng Diyos, doon ka pagpapalain ng Panginoon. If you keep hopping from church to church, you rest your spiritual growth. You disconnect from covering and you delay your development. You cannot receive fully from a place you constantly question. But when you stay planted, you inherit the oil. You mature under correction and you become trustworthy. Then lastly, mature believers, ang sabi, build. Immature believers, break. Naalala niyo sabi ni Paul sa 1 Corinthians 12, we are one body in Christ. Amen? Kapatid, ikaw at ako ay bahagi sa gawain ng Panginoon. Amen? The hand doesn't detach when it is offended. Kapag ang kamay ba na ito ay na-offend, ayoko na sa'yo, parang naalis na ako. Pwede ba yun? If the eyes doesn't quit, okay? Because it's tired. Pagod na pagod na yung mata ko, tatanggalin ko na. Church, a mature believer says, I will protect unity. Amen? A mature believer says, I will guard the atmosphere and I will refuse to spread division. Why? Because this unity, it is the language of the flesh. I, ako palagi. But loyalty, it is the language of the Spirit. Amen? The Spirit indeed self, di ba? Gusto ng Espiritu, but the flesh is weak. Everybody wants to overflow blessings. We want blessings. We want more. But nobody wants accountability. Right? Everybody wants favor from the Lord. But nobody wants faithfulness in their church. But God blesses consistency. God blesses your loyalty. Amen? Church, show me someone planted for years, and I will show you someone spiritually strong. But show me someone always living. I'll show you someone always starting over and over again. For my conclusion, people of God, mga kapatid, are you planted in God's Word in your church? Or are you just still visiting? Are you committed or just comfortable? Are you building up or just playing? This is not the hour for casual Christianity. This is the hour for covenant loyalty. If God planted you here in the house of God, then water it. Amen? Diligan mo, kapatid. Protect it, serve it, defend it, and build it. Why? Because those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of God. Amen. Shall we sing? Amen.
ng masama. Sapagkat sa'yo nagmula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwag at tiyan magpasawalang hanggang ngayon at And now we proceed with the gathering of our gifts. Also this Sunday, the last Sunday, is our noisy coin offering. God bless each and every one. Awitin natin ang give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. We give thanks. Give thanks. We give thanks to you, O God. We give thanks. And all the people of God say, we give thanks. And now we'll proceed with our Eucharistic prayer. In the night in which He was betrayed, our Lord Jesus took bread and He gave thanks. He broke it and gave it to His disciples, saying, take and eat. This is my body which is given for you. Do this for the remembrance of me. And again, after supper, He took the cup and gave thanks and gave it for all to drink, saying, this cup is the new covenant in my blood, shed for you and for all of the people for the forgiveness of sins. Do this for the remembrance of me. Amen. Mga kapatid, ating pong tanggapin ang tinapay at salo ng Panginoon.
So from time to time po, kung kayo po ay nais yung mag-render ng awit with our communion, welcome po kayo. Kasapin natin si Brother Felix. At ito po ay ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Let us continue with our program. Let us pray. God of compassion, through your Son, Jesus Christ, you have reconciled your people to yourself. As we follow Jesus' example of prayer and fasting, may we obey you with willing hearts and serve one another in holy love through Jesus Christ, our Savior. Amen. And for our closing song, shall we all sing One God? Shall we all rise? Let us sing One God. From death you rise, glory and honor belong to you alone. There's only one God who can make the stars, one God who saves our heart, one God you reign over all. There's only one God who can set us free, one God alive in thee, one God who reign over all. Father of mercy, you break the chains. Now is victory in Jesus' name. Glory and honor belong to you alone. There's only one God who can make the stars, one God to save our heart, one God you reign over all. There's only one God who can set us free, one God alive in me, one God you reign over all. You alone are God. You alone are God. You alone are God. There's only one God who can make the stars, one God to save our heart, one God who reigns over us all. There's only the stars, one God who saves the heart, one God who reigns over all. There's only one God who can set us free, one God alive in me, one God who reigns over all. You alone are God. You alone are God. Reign forever. You alone are God. You alone are God. God bless each and every one. See you at the chapel. Amen.